Reputasyon Part 1. Samantha Santos. Siya ang bunsong babae sa pamilya Santos sa bayan ng San Roque. Kilala ang pamilya nila bilang mga salot sa bayan nila. 5 silang magkakakapatid at iba-iba ang ama nila. Salot, malalandi, kaladkarin, mga kabet. Yan ang madalas itawag sa pamilya ni Samantha. Buong San Roque ay hinuhusgahan sila, pati siya, kahit pa sabihin niyang wala siyang ginagawang masama. Kahit pa pinipilit niyang maging iba sa mga kapatid. Dahil wala siyang hangad kundi ang makilala siya bilang si Samantha Santos na babae, dalaga, at hindi kung ano-ano. Sa paglipas ng panahon, pilit na pinapabuti ni Samantha ang sarili upang hiwag matulad sa mga kapatid niya. Nag-aral siya ng mabuti para maipakita sa mga taong humuhusga sa kanya na iba siya. Ayaw niyang tsismisan at bigyan ng katotohanan ang binibintang sa kanya. Nalalaki din siyang tulad ng nanay niya na paiba-iba ng kinakasama at mga ating niyang kung kani-kanino na sumasama at pumapatol. Pati sa mga may asawa ay pumapatol ang mga kapatid niya. Kaya naman, madalas silang pagchismisan. Naging mas komplikado ang lahat. Ng mga kapatid niya ay madikit sa mga Bienvenida. Sinasabi kasi sa bayan nila, nakabit daw ni Mr. Bienvenida ang panganay na kapatid ni Samantha na si Lorraine. At dahil doon, nakilala niya si Ace Bienvenida, ang panganay na anak ni Mr. Bienvenida. At sa unang kita pa lang ni Samantha rito, na-attract na ang batang puso niya. Ngunit galit at pagkamuhi ang pinapakita ni Ace sa kanya. Kaya kahit may pagtingin siya kay Ace, ay wala siyang winawaksi dahil alam niyang suntok sa buwan ang magkagusto sa tulad ni Ace. Sa sobrang galit pa ni Ace sa pamilya niya, ay ito mismo ang nagpalaya sa kanila sa tinitirhan nilang bahay. Wala siyang nagawa noon. Nagmakaawa siya kay Ace pero hindi ito nakinig. Pinalaya sila ni Ace ng gabing yon na hindi alam kung saan pupunta. Ang gabing yon ang pinakamasakit na nangyari sa kanya at nakita niya ang galit ni Ace sa pamilya niya. At hindi naman niya ito masisisi. Matapos ang pangyayaring yon, nawala sa bayan ng San Roque si Ace. Pinadala daw ito ng ama sa ibang bansa para doon magtapos ng pag-aaral. Hindi na niya muling nakita si Ace matapos ang ginawang pagpapalaya sa kanila sa bahay nila. Bakit sa Bienvenida? Bakit hindi sa Villa de Pico Hotel? Tanong ni Alma nang sabihin sa kaibigan nang balak niyang gawin ang on-the-job training sa Bienvenida Resort, ang isa sa resort sa bayan ng San Roque na pagmamay-ari ng pamilya Bienvenida. Graduating student na si Samantha sa kursong HRM. Mas gusto kong matuto ng mga bagay-bagay sa may beach. Tanging sagot ni Samantha kay Alma na halos 4 na taon na niyang kaibigan mula nang mag-enroll siya sa DWCC. Pero boring doon, hindi gaya sa Villa de Pico Hotel. Ang daming gwapong nag-overnight. Dagdag mo pa na makikita natin si Martin Suarez doon. Ano ka ba? May asawa na yun. Saway niya sa kaibigan at inisa-isa ang gamit sa mesa at nilagay sa backpack. Sulyap lang naman eh. Hindi naman kasalanan ng sumulyap. Ikaw bahala. Basta ako sa Bienvenida Resort ako papasok. Ano nga dahilan? Wala.
Kailangan pa may dahilan? Kung iniisip mo si Ace Bienvenida, huwag ka nang umasa. Matagal nang wala yun dito sa San Roque at sa tingin ko hindi na babalik pa. Sabi ni Alma na nagpahinto sa kanya sa paglalagay ng mga gamit sa bag. Bakit hindi na daw siya babalik? Hindi mo ba alam? Ang chismis na pinatapon siya ng papa niya sa Amerika dahil sa mga kabalastugan niya rito sa San Roque. Mabilis na sagot ni Alma sa kanya. Hindi siya kumibo. Kaya huwag ka nang umasa na makikita mo yun dito dahil matagal na siyang wala dito sa San Roque. Patuloy ni Alma. Ano ka ba? Hindi naman siyang sinasadya ko sa resort. Gusto ko lang talaga dun. Tanging sagot ni Samantha at nagpaalam na sa kaibigan matapos maayos ang mga gamit. Naglakad siya sa may guardhouse kung saan niya laging iniiwan ang bike niya. Malayo-layo kasi ang bahay nila mula sa universidad. Sayang naman kung mamamasahe siya, kaya naman nagbabike lang siya sa tuwing papasok ng eskwela. At aaminin niyang mag-isa lang siyang estudyanteng pumapasok na nakabike. Karamihan kasi nakakotse o di kaya naman hatid sundo ng mga magulang. Alam naman ni Samanthang puro mayayaman at mga kilalang pamilya ang nakakapasok sa DWCC. Ang mga katulad niya na nakatira sa San Roque na wala namang sinasabi sa buhay, sa public school lang pumapasok. Kaya lang naman siya nakapasok sa DWCC dahil matalino siya. Nakakuha siya ng scholarship at ang kalahati ng tuition ay ang ate Lorraine niya ang nagbabayad. Sam, magmadali ka, andito na ang ate Lorraine mo. Masiglang salubong ng nanay niya pagpasok niya sa gate na inuupahan nilang bahay. Mula nang ipanganak siya at nag-iisip sa mga paupahang bahay lang sila nakatira. Wala silang sariling bahay. Ate Lorraine! Masiglang tili ni Samantha nang makapasok na sa loob ng bahay at nakita ang magandang kapatid. Sam! Aba, gumaganda ka. Naging kamukha na kita. Bati ng ate Lorraine niya sa kanya at niyakap siya nito. Siyempre naman, ate, ikaw ang kamukha ko. Ano ka? Ako daw ang kamukha mo, ano? Sabat ng ate Angeline niya, nginusuan lang niya ang kapatid. Kayo talaga oh, magkakamukha tayo. Sabat naman ng ate Roxanne niya habang karga-karga ang baby nito. 5 silang magkakakapatid. 4 na babae, 1 lalaki. Anak ng nanay niya ang ate Lorraine, ate Roxanne niya at ang kuya Albert niya sa unang asawa nito. Nang magkahiwalay ang tatay ng mga ito at ang nanay nila, nakilala ng nanay niya ang tatay nila ng ate Angeline niya at sila ang naging bunga. Bata pa lang siya nang mamatay ang tatay niya. Inatake sa puso at hindi na nag-asawa muli ang nanay niya. Inasikaso na lang sila nito. Kamusta, Sam? Pati naman ni Janos na boyfriend ng ate Lorraine niya. Isa itong negosyante sa Manila. Katunayan nga, ito ang tumutulong sa kanila sa pera, sa ginagastos nila sa pang-araw-araw. Walang trabaho ang nanay niya. Nag-aalaga lamang ito ng anak ng ate Roxanne niya. Wala din namang maayos ng trabaho ang ate Roxanne niya. Nagbebenta lang ng kung ano-anong online at alam niyang hindi sapat yun. May trabaho ang kinakasama na si Kaloy sa paggawaan ng cellphone sa mall. Ang kuya Albert naman niya, wala ding maayos na trabaho. Hindi naman sa tamad ito,
kundi tila ito laging tulala mula nang iwan ng dating kinakasama at dinala ang mga anak nito. Hanggang ngayon, wala pa silang balita sa pamangkin niya, kaya naman hinayaan na lang nila ang kuya nila kung ano man ang gusto nitong gawin sa buhay para lang makalimot kahit papaano sa nawalay na anak nito. Ang Ate Angeline naman niya na siyang tunay na kapatid, nakapagtapos ng vocational course sa tulong ng Ate Lorraine nila. Nagtatrabaho na rin naman ito sa isang butik sa mall. At alam niyang sa mga pampaganda at mga mamamahaling gamit pa lang ng kapatid, kulang na rito ang kinikita nito. Kaya naman malimit lang nitong abutan ng pera ang nanay nila. At siya naman bilang bunso sa kanilang lahat, ginagawa ng Ate Lorraine niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Nakagraduate ng culinary ang Ate Lorraine niya sa Manila sa tulong ng boyfriend nito at siya naman ngayon ang pinapaaral ng mga ito. Kahit scholar siya, malaki-laki rin ang binabayaran nila sa eskwelahan lalo na ngayong malapit na siyang makagraduate. Pinagpapasalamat niyang mabait ang boyfriend ng Ate Lorraine niya at mukhang totohanan na ang relasyon ng mga ito dahil nagpaplano na ang dalawang magpakasal. Hello po kuya. Magiliw na bati ni Samantha rito. Nagbihis ka na Sam, kakain tayo sa labas. Sabi ng Ate Lorraine niya. Sa tuwing uuwi ng San Roque ang Ate Lorraine niya, lagi sila nitong pinapakain sa labas o di naman kaya pinapasyal kung saan at pinapamili ng mga kung ano-anong mga gamit na nais nitong ibili sa kanila. Minsan nahihiya siya sa boyfriend nito dahil alam niyang pera ng boyfriend nito ang ginagamit nito para sa kanila. Kaya pula-pula ang labi ng nanay eh. Biro niya sa ina at mabilis na tumakbo sa silid para magbihis. 2 palapag ang inuupahan nilang bahay. Sama-sama silang lahat doon. 3 ang kwarto, 2 sa itaas. Ang isang silid ay sa kanya at sa nanay niya. At ang isang silid naman sa Ate Angeline niya. Sa ibabang silid naman, ang Ate Roxanne nito at ang kinakasama nito at ang anak nito. Sa may sala lang ng bahay nila natutulog ang Kuya Albert niya. Iba talaga pagmamahaling sasakyan. Sabi ng nanay niya habang pasakay sila sa itim na montero na nakaparada sa may gilid ng kalsada. At umagaw ng pansin sa mga ilang kapitbahay nila. At kahit hindi niya lingunin ang mga ito, alam niyang pinagbubulungan nila ang pamilya nila, lalo na ang Ate Lorraine niya. Malimit kong umuwi ng San Roque ang Ate Lorraine niya. At alam na alam niyang sa tuwing darating ito, humahaba ang leeg at nguso ng mga tsismosang kapitbahay nila. Hindi maganda ang reputasyon ng Ate Lorraine niya sa bayan ng San Roque. Bago ito nakarating sa Maynila, kung kani-kaninong mayayaman muna sa bayan nila ito sumama. At hindi lingid sa kaalaman niya na halos matatandang may asawa ang mga kinasama ng ate niya. Kaya kung tignan sila ng mga kapitbahay nila, ay tila mga salot at may sakit na nakakahawa. Alam niyang ginagawa ng Ate Lorraine niya ang bagay na yon para sa kanila. Para kahit papano'y hindi na sila magugutom pa tulad ng mga bata pa sila na halos araw-araw ay hindi sila kumakain dahil sa wala silang pera. Maganda ang Ate Lorraine niya. Maamo ang mukha, makinis ang balat nito at hindi ito katangkaran tulad nila ng Ate Angeline niya na matatangkad. Marahil nagmana ito sa side ng ama nito. Sa edad na 27 ng Ate Lorraine niya, masasabi niyang hindi niya magawang bilangin sa mga daliri ang mga kinasama nito.
May ilang nasirang pamilya dahil sa inosenteng mukha ng kapatid. Isa na ang pamilya Bienvenida sa mga pamilyang nasira ng kapatid para lang mabigyan sila ng maayos na buhay. Sam, ikaw anong gusto mong drinks? Tanong ng Ate Lorena nang makarating na sila sa isang mamahaling restaurant sa mall. Mango shake na lang ate. Sagot ni Sam at umayos ng upo. Pansin niya ang ilang mga matang pasulyap-sulyap sa kinauupuan nila. Alam naman niya kung bakit. Halos lahat naman ng nakakakilala sa kanila ay tinatapunan talaga sila ng tingin. Lalo na ang Ate Lorena. Pero hindi naman pansin ng ate niya ang mga mapanghusgang matang nakasunod rito. Brian, dito! Tili ng ate Angeline niya. Nakita niya si Brian, ang boyfriend nito na taga kabilang bayan. Hindi na rin niya alam kung pang-ilan na ba si Brian sa mga naging boyfriend ng kapatid. Dahil high school pa lang ito, nihilit na itong magpapalit-palit ng boyfriend. Wala kasing tumatagal na lalaki dito dahil masyado itong maarte at maluho sa katawan at mayayaman lang ang sinasamahan nito para makuha nito ang luho sa katawan. Sa nakikita niya kay Brian, tanggap na nito kung ano ang ugali ng kapatid dahil mahigit 1 taon na ang relasyon nila. At sana nga, si Brian na ang huling lalaki sa buhay ng Ate Angeline niya. Sa edad nitong 23, masasabi niyang marami ng karanasan ng kapatid pagdating sa mga lalaki. Alam niyang isa din si Ate Angeline niya sa mga pinagchichismisan sa bayan nila at madalas niyang marinig na katulad din daw ito ng Ate Lorena at Ate Roxanne na paiba-iba ng lalaki at mahilig dumikit sa mga may pera. Ang Ate Roxanne naman niya, hindi sila kasal ng kinakasama nito dahil sa pagkakaalam niya, may naunang pamilya ang kinasama nito at nabuntis lang ang Ate Roxanne niya. Kaya nakisama na si Kaloy sa kapatid. At alam din niyang sa panahon ng kabataan ng Ate Roxanne niya, ginamit din nito ang ganda at katawan para kumita hanggang sa mabuntis ito ni Kaloy. Kaya naman usap-usapan ang pamilya niya sa San Roque. Ginagamit ng mga ito ang ganda para kumita. Sa tuwing ganitong kakain sila sa labas, maraming mga matang nakamasid sa kanila dahil kilalang kilala ang mga kapatid sa bayan nila. Minsan, nakakaramdam siya ng hiya, pero hindi na lang niya pinapansin. Ang mahalaga, masaya sila at sama-sama. Saan mo pala balak mag-OJT? Tanong ng Ate Lorena habang kumakain sila. Ha? Sa Bienvenida Resort sana ate. Mahinang sagot ni Samantha. Bakit doon? Ayaw mo ba sa Villa de Pico Hotel? May kakilala ako doon. Sagot ng ate niya na tila hindi man nagulat ang banggitin niya ang Bienvenida Resort. Oo nga anak, wag na sa mga Bienvenida, maghanap ka na lang ng iba. Sabat ng nanay niya habang maganang kumakain. Gusto ko po kasing mapag-aralan ang ganoong kalaking negosyo. Naku ha, pag ikaw sa mall lang napasok pagka-graduate mo tatamaan ka sa akin. Sabat ng Ate Angeline niya habang nakapulupot kay Brian. Sa hotel makakapasok si Sam at sigurado ako manager agad yan. May pagmamalaking sagot ng Ate Lorena. Oo nga, matalino tong si Sam eh. Dagdag naman ni Janus at sinusubuan pa ang Ate Lorena. Sweet na sweet ang dalawa at walang pakialam kung maraming tao sa paligid.
Ngumiti na lang si Sam at tinuloy ang pagkain. Mabait naman si Janus sa kanilang lahat. Wala itong kiming tulungan sila dahil mahal nito ang Ate Lorraine niya. Malaki ang agwat ng edad ni Janus sa Ate Lorraine niya. Hindi rin ito kagapuhan at medyo may kakaiba sa style ng pananamit nito. Mahilig itong magsuot ng terno-ternong kulay at pansin niyang paborito nito ang kulay purple na kakaiba dahil lalaki ito. Pero baliwala na lahat yun dahil mabait naman ito at nabibigay nito lahat ng kailangan ng Ate Lorraine niya. Isama pa na pati sila ay naaambunan sa natatanggap ng kapatid mula kay Janus. Matapos silang kumain, namasyal pa sila at kung ano-ano na naman ang pinagbibili ng Ate Lorraine niya para sa mga kapatid at sa nanay nila. Wala namang reklamo si Janus at tila natutuwa pa ito dahil masaya ang Ate Lorraine niya. Pupunta ako ng washroom. Paalam ni Sam sa mga ito habang namimili pa rin sa loob ng kilalang butik. Sige, text na lang kita kung saan kami. Sagot ng Ate Angeline niya na nagsusukat ng jacket. Oo, sige. Sagot niya at mabilis na naglakad palabas ng butik. Habang naglalakad, napatingin siya sa magandang sapatos sa may show window ng S&S boutique. Napangiti siya. Ilang beses na ba niyang nadaanan ang sapatos na yon at sa tuwing madadaanan niya, napapangiti siya. Pag may trabaho na ako, mabibili rin kita. Bulong ni Samantha at nagtuloy sa paglalakad nang bigla siyang bumunggo. Ouch! Hey! Use your eyes, bitch! Galit na sita sa kanya nang nakabunggo. Sorry, pasensya na. Paumanhin niya sa babaeng nakabunggo. Maarting sagot nito. Sabay palantik pa sa mga kamay nito na mukhang bagong manicure pa ang mga kuko. Maganda ito at mukhang may kaya sa buhay. Halata sa pananamit at kilos. You done? Tanong ng lalaking lumapit sa kanila. Yes babe, let's go. Yaya nito at kinawit sa braso ng lalaking bagong dating ang mga kamay. Napasulyap siya sa lalaki. Ganoon din ito sa kanya. Nagkatinginan sila at pakiramdam niya huminto ang ikot ng oras nang makilala kung sino ang lalaking nakatayo sa harapan niya at nakatingin sa mga mata niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang lalaki at buti na lang mabilis siyang nakabawi bago pa makahalata ang kaharap. What happened? Tanong ng lalaki habang sa kanya pa rin nakatingin. Nothing babe, let's go. I need to buy something. Maarting sagot ng babae at hinila ito. Niiwan siyang nakatulala at nakasunod ng tingin sa dalawa. Nakita niyang sinulyapan siya muli ng lalaki. Kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin at nagtuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa washroom, kaagad siyang pumasok sa cubicle. Napasandal siya sa pinto at humugot ng malalim na paghinga. Totoo ba ang nakita niya? Totoo ba na nakita niya si Ace Bienvenida sa San Roque? Ibig bang sabihin nito, bumalik na si Ace sa bayan nila? Hindi siya maaaring magkamali. Si Ace Bienvenida ang nakita niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gwapong mukha nito. Kahit pa sabihing mahigit 5 taon na ang nakakalipas. Mula nang huli niyang makita ito sa bayan nila. Sa pagkakaalam niya, pinadala sa Amerika si Ace ng papa nito
para doon tapusin ang pag-aaral nito. At nangyari yon matapos ang malaking iskandalong kinasangkutan ng pamilya niya at ni Ace. Ace Bienvenida. Sambit niya sa pangalan nito at napapikit ng mariin sa mga mata. Ano nang mangyayari sa kanila ngayon? Bumalik na si Ace sa bayan nila. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.